Magandang hapon po sa inyong lahat. So bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po Panginoon, una po sa lahat, dahil po sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Kami po noon ay mga kaaway ng Diyos dahil sa aming mga kasalanan at masasamang gawa, ngunit nahabag ka po sa amin Panginoon at isinugo niyo po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, para magdanak ng kanyang napakahalagang dugo doon sa krus at mamatay para sa aming mga kasalanan. Kaya ngayon, salamat po Panginoon dahil binigyan niyo po kami ng panibagong hiram na buhay. Idinadalangin po namin sa oras na ito, nabuksan niyo po yung aming puso at yung aming isipan upang maunawaan po namin yung mga bagay na ituturo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Dalangin po namin Panginoon na ilagay niyo rin po sa bibig ng tagapangaral yung mga salita na ayon lamang po sa iyong banal na kalooban. Kaya lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin po ay patuloy at laging nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa unang Pedro, chapter 4, mula po sa verse 12 hanggang sa verse 19. 1 Peter, chapter 4, dito po sa verse 12 hanggang verse 19. Sa ating Biblia po, Bagong Tipan, unang Pedro, chapter 4, mula po verse 12 hanggang verse 19. Sabay-sabay po nating babasahin mula po verse 12 hanggang verse 19, 3, 2, 1. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalatian niya ay nahayag. Kung kayo inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang espiritu ng kalwalatian at ang espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit, huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit, kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano ang kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa mga masasama at makasalanan? Verse 19, kaya ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat po. Once again, magandang araw po sa ating lahat. Sa topic po natin ngayon, sa ating sermon para sa mga newly saved Christian, or fruitful beginning po, narito na po tayo sa ika-9 na session natin. Ito po ay mayroong pamagat na Christian suffering o pagdurusa bilang Kristiyano. Ibibigay ko po sa inyo yung overview ng ating magiging paksa sa araw na ito. Number 1, what is suffering? Number 2, reasons of Christian suffering. Pangatlo, what are the suffering Christian faced? Pang-apat, what are the benefits of Christian suffering? At panlima, what is the right attitude toward Christian suffering? Kaya mula po sa mga paksang ito, iikot po yung ating pag-aaralan. Kaya nga, ngayon, pag-aaralan po natin yung Christian suffering sa ating ika-9 na session sa Fruitful Beginning. Ano ba yung Christian suffering? Yung suffering po bilang isang Kristiyano, ito po yung default ng Christian life. Ibig sabihin, lahat ng Kristiyanong naligtas na nabubuhay para sa Diyos ay daranas ng pagdurusa. Sa madaling sabi, yung pagdurusa bilang isang taong naligtas, ito po yung tumutulong para tayo po ay lumago sa ating buhay, pananampalataya. Kaya nga, kung magkakaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa pagdurusa, ito po ay tutulong sa atin upang lumago sa buhay Kristiyano. Gayunpaman, sa kabilang banda, kung magkakaroon tayo ng maling pagkaunawa sa mga pagdurusang darating sa buhay Kristiyano, maaaring tayong bumagsak
at maring ito po yung magbigay ng maaari tayong bumagsak sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, sinasabi po ng Biblia na yung pagdurusa ay mabuti. Sa ibang salita, ito po ay tinatawag na blessing in disguise. Kaya ngayon, pag-iisipan po natin isa-isa yung mga topic na ating pag-aaralan sa oras na ito. Puntahan po natin ngayon sa mga awit, chapter 34, sa verse 19. Awit, chapter 34, sa verse 19. Babasahin ko po para sa inyo. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Kaya una, para po sa atin, what is suffering? Ano po ba yung Christian suffering? Sa madaling sabi, ito po yung buhay na ipinapamuhay natin para sa Diyos at para sa Ebanghelyo na hindi nakikipagkumpormiso sa kasalanan. Sinabi po ng verse na ating binasa, marami ang kapigatian ng matuwid. Sa Bible po, kapag sinabing matuwid, ay wala ng kasalanan. Tayo po ay mga anak na ng Diyos at ginawang matuwid ng Diyos. Papaano po? Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya gaya po ng nalalaman natin, yung ating mga kasalanan noon, yung past sins, ay pinatawad na sa dugo ng Panginoong Jesus. At yung ating mga kasalanan ngayon, present sin, ay pinatawad na sa dugo ng Panginoong Hesukristo. At ganun din po, maski yung ating future sin, lahat po ng yun ay napatawad na, tayo po ay naligtas na at ginawa na tayong matuwid ng Diyos sa Kanyang harapan. Dito sinabi ng Biblia, marami yung kapigatian ng matuwid. Tama ho ba mali? Yes, napakalinaw sa Bible. Pero ito po yung punto. Inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Gaya po ng alam ninyo, bago pa naman tayo maligtas, o kahit hindi pa tayo noon ligtas, ay meron naman tayong mga kapigatian, mga pagdurusa at mga kahirapan. Di ho ba? Yes po. Pero, yung pagdurusa pagkatapos ng kaligtasan, yung kapigatian pagkatapos mong maunawaan yung ginawa ni Jesus sa krus, ito ay marami, pero ang kasama mo na po ay Diyos. Kumbaga, sa pagdurusang ito, nariyan yung Diyos o maalalay po sa atin. Kaya ano po yung kahulugan ng Kristiyanong pagdurusa? Ito yung buhay na kasama ng Diyos. Buhay na nabubuhay para sa Diyos at hindi nakikipagkumpormiso sa kasalanan. Bakit? Kung sisikapin mo pong mabuhay para sa Diyos, magkakaroon ka talaga ng pagdurusa. Kung hindi mo sisikaping mabuhay para sa Diyos, makikipagkumpormiso ka sa kasalanan, sa mundo, at sa napakaraming bagay dito sa sanlibutan, hindi ka talaga magkakaroon ng pagdurusa. Pero kung mabubuhay ka para sa Diyos, then darating po yung pagdurusa. Kaya nga, ano yung Christian suffering? We can say, ito yung buhay na pinapamuhay natin para sa kalwalatian ng Diyos at para sa Ebanghelyo. Ngayon po, ano-ano ba yung mga rason o dahilan kung bakit nagdurusa tayong mga Kristiyano? Puntahan po natin doon po ulit sa unang Pedro. Unang Pedro, sa chapter 4, sa verse 13. Unang Pedro, chapter 4, sa verse 13. Basahin po natin itong verse 13, 3, 2, 1. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kaya unang dahilan, bakit ako may pagdurusa bilang isang Kristiyanong naligtas? Upang tayo po ay makibahagi sa pagdurusa at kaluwalhatian ni Kristo. Tandaan, nung unang dumating yung Panginoong Hesus, siya ay nagdusa. Para saan? Para sa kaligtasan ng napakaraming tao. Tama ho ba? Dahil sa kanyang pagdurusa, ako ay naligtas, ikaw po ay naligtas. Ngayon, tayo po ay naligtas na bilang mga taong Kristiyano, bilang mga ligtas na. Naunawaan na natin yung ginawa ni Kristo. Kaya nga, sabi ng Bible, nakikibahagi na tayo ngayon sa mga pagdurusa ni Kristo. Sa langit po, ito po ay lugar ng kaluwalhatian. Kapag pumunta tayo doon, bibigay ng Diyos sa atin yung kapalit ng ating mga pagdurusa at kahirapan dito sa lupa. Pero bago yon, dito muna sa lupa ay mayroong mga pagdurusa. Kaya kung mas marami kang pagdurusa para sa Diyos, para kay Jesus, para sa Ebanghelyo, then mas marami kang gantimpala at kaluwalhatian sa langit. Bakit?
Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kaya nga, sisigaw tayo sa galak. Bakit? Pagdating natin sa langit, yes, napakarami mong kaluwalhatian at gantimpala dahil nagdusa ka ng labis para kay Kristo. Puntahan po natin, atras po ng kaunti, unang Pedro, chapter 1, sa verse 11. Unang Pedro, chapter 1, sa verse 11. Babasahin ko po para sa inyo, unang Pedro, chapter 1, sa verse 11. Sabi diyan, kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Kaya una, pagdurusa. Then, kaluwalhatian. Sabi nga, di ba? No cross, no crown. Pagdurusa muna bago yung kaluwalhatian. Ganon din po sa Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa Genesis, kapag binasa niyo po ito, ang unang banggit po ng Bible ay gabi bago umaga. Bakit? Sa timeline ng Diyos, gabi muna, bago umaga. At maski po yung mga Israelita, nagsisimula sila sa pagbilang ng araw o pag-uumpisa ng araw tuwing 6 p.m. Sa atin din mga Kristyano, ganun din po. Meron tayong napakaraming pagdurusa sa lupa. Bakit? Pagdating natin sa langit, yun po ay lugar ng kaluwalhatian at lugar ng pagbibigay gantimpala para po sa atin. Kaya unang dahilan kung bakit tayo kailangang magdusa bilang isang Kristyano ay nakikibahagi kasi tayo sa pagdurusa ni Kristo. Kaya nga, puntahan po natin isa pang verse, chapter 2 ng unang Pedro, sa verse 21. Unang Pedro chapter 2 sa verse 21. Babasahin naman po natin ito ng sabay-sabay. Chapter 2 sa verse 21 ng unang Pedro. Sige ho, 3, 2, 1. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Kaya ngayong ginawa ni Kristo doon sa krus, yun ay anino ng mga pagdurusa ng Kristyano. Kung naligtas na tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus, then sabi dito, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Yung purpose ng salvation, pagkatapos po nating maligtas ay, dapat tayong sumunod sa yapak ni Kristo. Kaya ang tanong, meron ho ba tayong pagdurusa? Meron po ba tayong nararanasan na kapighatian? Meron po ba tayong nararanasan na mga suffering bilang isang Kristyano? Ito po ay normal bilang isang taong naligtas. Bakit? Kasi naligtas ka na. Alam niyo po sa Bible, dalawa lang po yung dahilan kung bakit hindi ka nagdurusa. Una, hindi ka pa talaga saved. Kaya walang pagdurusa sa iyong buhay. Pangalawa, ayaw mong makibahagi sa gawain ng Diyos. Kapag ina-announce ng ating church, may Bible seminar tayo, mag-evangelize tayo. Ayaw ko. Dito lang ako sa bahay. Maulan ngayon eh. Sinabi ng evangelist, sinabi ng pastor, sinabi ng mga brothers and sisters, tara, humayo tayo sa lugar na ito at mag-evangelize tayo. Ayaw niyang sumama, kaya walang pagdurusa. Kaya nga, yung kanyang Christian life, nananatili pa rin. Tama lang na ligtas, pero walang pagdurusa. Alam niyo po, kapag ipapangaral natin yung ebanghelyo, meron po talagang pagdurusa. Kapag gusto mong sumunod sa Diyos, meron po talagang pagdurusa. At kapag gusto nating mabuhay para sa Diyos sa ating buhay Kristyano, meron din pong pagdurusa. Kaya nga, huwag kang magtaka kung bakit may pagdurusa. Ayoko na mag-abide ng church kasi nung naligtas ako, ang dami ng pagdurusa. Aba, syempre, sabi ng Bible, marami yung kapighatian ng matuwid. At tayo po ay naligtas dahil meron pong kalakip na pagdurusa pagkatapos din ng kaligtasan. Kaya wag ho tayong magtaka kung bakit marami pong mga pagdurusa. Sabi po ng Biblia, sa verse 21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Kaya si Jesus, siya yung unang nagdusa para sa ating kaligtasan. Ngayon,
Tayo naman po yung dapat magdusa para sa kaligtasan ng ibang tao at para sa buhay Kristiyano ng ibang mga brothers and sisters. Alam niyo po, kapag gusto nating mag-preach ng gospel, kalaki po palagi niyan yung pagdurusa. Hindi na ipapangaral yung ebanghelyo sa maayos na paraan. Lagi po yan, may kalakip yung pagdurusa at mga kapigatian. Kaya nga, kung sasabihin natin gusto mong mangaral ng ebanghelyo, ito po ay pareho sa pagsasabi na gusto ko ng pagdurusa. Kapag sinabi mong gusto mong mabuhay para sa Diyos, ito po ay pareho sa pagsasabing gusto mo rin ng pagdurusa. Pareho lang po yung bagay na ito. Kapag sinabi mong ayaw mong mangaral ng ebanghelyo, sinabi mo rin, ayaw mong magdusa para sa Diyos. Kaya nga, yung pagdurusa ay kailangan. Bakit? Ang unang dahilan po, nakikibahagi tayo sa pagdurusa ni Kristo. Ngayon po, puntahan po natin yung pangalawang dahilan. Mga awit, chapter 119. Ito po ay gitnang parte ng ating Biblia. Sa mga awit po, chapter 119, sa verse 71. Sa mga awit po, chapter 119, sa verse 71, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Mabuti sa akin na pinapagkumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Sa Tagalog po, sinabi, pinapagkumbaba. Pero sa English po, suffered, affliction. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay mayroong mga pagdurusa, doon po natin mas nauunawaan yung salita ng Diyos. Kaya pangalawang bagay, bakit mayroon pong pagdurusa? Upang mas maunawaan po natin yung salita ng Diyos. Minsan, di ba, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Then, bigla may nangyaring pagdurusa sa iyong buhay. Anong gagawin mo? Maghahanap ka ng babasahin mong talata sa Biblia. At kapag binasa mo yung talata na iyon, mas nauunawaan mo, mas na-internalize mo o na-meditate mo yung salita. Bakit? Nasa pagdurusa ka. Alam niyo po, yung 66 books ng Bible ay naisulat sa mga pagdurusa ng mga unang Kristiyano. At karamihan sa mga sulat sa Bible ay tungkol sa pagdurusa. Kaya nga, kung mayroon kang pagdurusa, mas mauunawaan mo po yung salita ng Diyos. Kaya mga brothers and sisters, huwag po nating ayawan kapag mayroong pagdurusa. Kaya nga, pag may pagdurusa, pag binasa mo yung aklat ng mga awit, yes po, nagagawa mong connect doon sa mismong writer. Naiintindihan mo ng malinaw kung ano yung ibig niyang sabihin. Bakit? Sa pamamagitan kasi ng pagdurusa ay mas natututunan natin yung salita ng Diyos. Pangatlo, puntahan po natin, ikalawang Korinto, chapter 1. Ito po yung pangatlong dahilan. Unang Korinto, chapter 1, dito po sa verse 8 hanggang verse 9. Unang Korinto chapter 1 sa verse 8 hanggang verse 9. Babasahin ko po para sa inyo, Unang Korinto chapter 1 sa verse 8 hanggang verse 9. Babasahin ko po. Hindi namin ibig na di ninyo malaman mga kapatid ang tungkol sa mga kapigatian na nararanasan namin sa Asya, sapagat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama na namin at tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan, upang kami ay huwag magdusa, ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Kaya sa verse 9, sabi po, upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Yung pangatlong dahilan kung bakit may pagdurusa ay, ano po? Upang huwag tayong magtiwala at umasa sa ating sarili. Alam niyo po, tayo po, nung maligtas tayo, di hamak na mas matanda po yung ating katawan kaysa sa ating espiritual na edad. Kaya nga, meron tayong sarili-sariling mga paraan kung paano po gagawin yung mga bagay-bagay sa paligid. Pero, inaalis yun isa-isa ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan po ng pagdurusa. Kaya nga, kapag tayo po ay merong pagdurusa, mas nagtitiwala tayo sa Diyos. Tama ho ba mali? Yes. Minsan umahandong tayo doon sa sitwasyon na hindi na kaya. Sagad na yung limitasyon mo. Kapag ganun, saan tayo humihingi ng tulong? Sa Diyos. Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na po yung bahala. Ikaw na po yung mag-control. Ikaw na po yung manguna. Bakit?
inaalis ng Diyos sa atin yung pagtitiwala sa salapi, yung pagtitiwala sa ating sarili, at yung pagtitiwala sa ibang mga tao para sa Kanya tayo lubos na magtiwala. Kaya nga pagkatapos maligtas, lagi tayong tinuturuan ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Di ba't kapag kilala mo yung isang tao, malalim yung pagkakilala mo sa Kanya, marami kayong pinagsamahan, madaling magtiwala at magsabi ng mga sikreto sa Kanya, tama ho ba mali? Yes, ganun po yung ginagawa natin. Pero sa Diyos, ang gusto niyang mangyari, mas lumalim yung pagkakilala natin sa Kanya sa pamamagitan po ng mga pagdurusa. Kaya nga, kapag may pagdurusa, itinuturo sa atin ng Diyos na dapat tayong magtiwala sa Kanya. Minsan iniisip natin, sana alisin na lang ng Diyos yung pagdurusa ko na ito. Sana palitan na lang ng Diyos ang mas magaan. Pero, hindi po ba natin naiisip na ibinigay ng Diyos yung ganong sitwasyon, pagdurusa at mga kahirapan, para mabago mismo yung iyong karakter. Kaya nga, sa halip na ipag-pray na alisin ng Diyos yung isang bagay, ipag-pray natin, ano ba yung gustong ituro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng bagay na ito. Ngayon po, nabanggit ko na yung tungkol sa mga dahilan ng pagdurusa. Ngayon, ano-ano ba yung mga pagdurusa na tinatanggap ng isang taong naligtas? Balikan natin, Unang Pedro. Unang Pedro, chapter 4, dito po sa verse 16. Pwede po nating lagyan ng bookmark. Ito pong Unang Pedro, chapter 4. Then babalik-balikan po natin yan mamaya. Chapter 4, dito po sa verse 16. Unang Pedro chapter 4 sa verse 16. Kung nakita na po ninyo, sabay po nating basahin ito pong verse 16, 3, 2, 1. Ngunit, kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Kaya nga sabi po, may taong naligtas. Mayroong mga Kristiyanong naligtas na. At meron po talagang pagdurusa para sa mga taong ligtas na. Kaya ano-ano po yung mga kapigatian na tinatanggap o pagdurusa na tinatanggap ng isang ligtas na Kristiyano? Una po, nagdurusa tayo dahil tayo po ay Kristiyano. Minsan, kapag tinatanong tayo, halimbawa, tinanong ka ng katrabaho mo, ng classmate mo, ng kapitbahay ninyo, o ng mga tao nakakasabay mo sa daan. Minsan tinatanong nila tayo, Ate kuya, anong religion mo? Ano pong sinasagot ninyo? Ewan ko. Nag-church lang ako. Yes, ang kadalasan nating sinasagot ay Kristiyano. Christian po ako, Christian, Baptist po, ganyan. Sa Bible lang po kami naniniwala. Pero, may mga Kristiyano na ayaw sabihin na sila ay Kristiyano. Bakit? Takot silang ma-judge bilang isang Kristiyano. Takot silang ipahayag yung kanilang tunay na pagkakilanlan or identity. Pag naligtas ka po at sinabi mong Kristiyano ka, darating talaga yung mga pagdurusa at kahirapan sa iyo. Ano-ano ba yung mga kahirapan na ito? Una, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, kapag nag-aabide ka na sa church, may mga pagdurusa. Pangatlo, kapag nabubuhay ka ng tapat sa iyong buhay, Kristiyano o pananampalataya. Kaya nga, may pagdurusa bilang isang taong naligtas. Yun po yung unang punto ng tinatanggap nating mga kahirapan o pagdurusa. Bakit? Ayaw ng mundo na nabubuhay tayo para sa Diyos. Ayaw ng mga tao na nasa paligid na nabubuhay tayo para kay Jesus, para ipangaral yung Ebanghelyo. Hindi ba kayo nagtataka? Kapag mas nabubuhay tayo para sa Diyos, mas inaasar tayo ng mga taong nasa labas. Oy, pastor, kamusta? Ipag-pray mo nga kami saglit, Di ba? Yan, pastor na yan siya. Inaasar tayo. Sa halip na purihin nila tayo dahil nabubuhay tayo para sa Diyos, kabaliktarang bagay yung nangyayari para po sa atin. Bakit? Yun ay tanda ng isang taong naligtas. Kapag sinabi mong Kristiyano ka, panindigan mo kasi identity natin yan. Pagkakilanlan po natin yan. Kaya nga, darating yung mga pagdurusa. Si Jesus po, nung dumating siya sa mundo, ano pong ginawa ng sanlibutan sa kanya? Tinanggap ba siya ng mga tao? Hindi. Siya ay itinakwil at hindi siya tinanggap maski ng kanyang sariling bayan. Puntahan po natin, aklat po ng Isaiah, chapter 53.
Isaías chapter 53, sa verse 3 hanggang verse 4. Isaías 53, sa versikulo 3 hanggang 4, basahin po natin. 3, 2, 1. Siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isang pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasa ng ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay, ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Kaya sabi po ng Biblia, ano raw po? Siya'y isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. Kaya nga, kung tayo po ay mga may pagdurusa at kalungkutan, tignan mo si Jesus. Mas matindi yung naging pagdurusa niya at naging kalungkutan. Minsan, ang babaw lang ng ating pagdurusa at gusto na nating umayaw sa Christian life kasi mahirap. Pero kung titignan natin si Jesus na nagdanas ang napakalaking hirap at pagdurusa para sa atin, yun yung magtutulak sa'yo na mas magpatuloy pa. Kahit na mahirap, sige, kaya pa yan si Jesus nga eh. Tiniis niya yung paghampas, tiniis niya yung pagpako sa krus at namatay siya para sa akin. Maliit na parte lang yung ginagawa ko para sa Kanya. Kaya nga, bilang Kristiyano, mayroon talagang pagdurusa. Si Jesus may nang nagdusa. Tayo rin naman ay dapat magdusa. Sabi po ng Biblia sa 1 chapter 16 sa verse 33, kung si Jesus ay inusig nila, tayo rin naman ay uusigin nila. Kaya ano pong ine-expect nyo sa sanlibutan? Pasasalamatan nila kayo dahil nabuhay kayo ng maayos? Dahil ligtas ka na? Hindi po. Sasalungatin nila tayo dahil ayaw nila na mabuhay tayo para sa Diyos. Puntahan natin, Mateo chapter 5 sa verse 11. Buksan po natin sa ating Bible, Mateo chapter 5 sa verse 11. Chapter 5 sa verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kaya sabi ng Biblia, kung nagdurusa ka bilang isang Kristiyano, mapalad ka. Kapag ikaw ay nilalait nila, inuusig nila, pinagsasabihan ka ng iba't iba at sari-saring mga hindi totoong bagay na pawang kasinungalingan po dahil sa pangalan ng Diyos. Kaya nga mga brothers and sisters, kahit mahirap, kahit may pagdurusa, kahit sinusuka ka na ng pamilya mo, ayaw na nila sa'yo, magpatuloy ka lang. Bakit? Sa pamamagitan ng pagdurusa bilang isang taong naligtas, maaakay po natin sila tungo sa kaligtasan. Minsan kasi, tinetest ka lang nila. Talaga ba? Ligtas ka na? Hindi kita bibigyan ng baon sa school. Sabi mo, ligtas ka na, may simbahan tayo, lilipat-lipat ka pa, layo-layo nun sa bahay natin. Mamaya, napano ka pa sa daan. Kaya nga, kahit ganun yung banta nila, okay lang. Gawin mo lang yung best mo, bilang isang taong naligtas, may pagdurusa, magpatuloy ka lang. Bakit? Yan ay default ng ating buhay, Kristiyano. Isa pa, sa aklat ng mga gawa, kapag binasa po natin ito, karamihan sa mga Kristiyano ay nagdurusa. Sa panahon po ng kasagsagan po ng unang century ng Kristyanismo, may mga Kristiyano po na kapag sinabi at nalamang Christian sila, anong ginagawa? Pinapatay po sila. Pinapakain sa leon. Talagang tinutorture po sila. At sinasabi sa kanila, kapag tinakwil mo si Jesus at sabihin mong hindi kanya kaanib, hindi kanya alagad, at hindi mo siya kilala, palalayain ka namin. Hindi ka namin papatayin at hindi ka namin gagawa ng anuman. Pero yung mga Kristiyanong sinabihan ng ganito, mas pinili pa nilang bawian sila ng buhay sa halip na itakwil yung ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya nga yung pagdurusa na meron tayo ngayon, katiting na lang yan compare sa mga nauna sa atin. Pero remember, ito ay mabuting pagdurusa. Kapag nilalait ka nila dahil tapat ka, okay lang yun. Mabuting pagdurusa po ito para sa atin. Ngayon po, puntahan natin sa ikalawang Timoteo, chapter 1, sa verse 8. 2 Timothy, chapter 1, sa verse 8. Ikalawang Timoteo, chapter 1, sa verse 8.
Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito pong ikalawang Timoteo chapter 1 sa verse 8. 3, 2, 1. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sinabi ko kanina, kapag gusto nating mangaral ng Ebanghelyo, may pagdurusa. Kapag gusto mo mag-evangelize, may pagdurusa. Kapag gusto mo mag-lunch ng mission trip sa inyo, may pagdurusa. At number one, pwedeng mag-usig sa atin ay yung ating pamilya. Bakit? Hindi nila alam yung ginagawa natin para sa Diyos. Kaya nga, kahit na magdusa tayo para sa Ebanghelyo, para sa Diyos, okay lang. Bakit? Ito yung mabuting pagdurusa. Pangalawa, puntahan natin, unang Pedro, chapter 4, sa verse 4 hanggang 5. Kung mayroon po kayong mga pagdurusa na hinaharap, or kung makaharap man kayo ng pagdurusa sa future, pwede nyo pong basahin itong unang Pedro chapter 4. Marami po kayong makukuhang at mapupulot na aral dito para po ma-overcome yung ating mga pagdurusa. Unang Pedro chapter 4 sa verse 4 hanggang verse 5. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sila'y nagtataka na kayo'y hindi na nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo'y nilalait nila. Ngunit sila'y magbibigay sulit sa Kanya na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Kaya nga, pangalawang bagay, bakit tayo nagdurusa bilang isang Kristiyano kapag nabubuhay ka ng tapat sa iyong Christian life? Kapag nag-a-abide ka sa church. Bakit? Nagkakaroon ka na ng ibang circle of friends sa loob ng church. Nakakasama mo na yung mga brothers and sisters na naligtas na rin. At napapayuhan ka nila ng mabuti. Kaya nga, nakikita mo na yung mga dapat mong layuan at yung mga dapat mong gawin bilang isang taong naligtas. Kaya nga dito sinabi, sila'y nagtataka na hindi na kayo nakikisama sa gayong labis na kaguluhan, kaya't kayo nilalait nila. Bago po tayo maligtas, marahil tayo yung number one sa paggawa ng kasalanan. Maaring ikaw pa yung nagpaplano kung paano gawin yung kasalanan. O outing tayo dito. O inom na. O bingo na. O magbarahan na tayo kung ano-anong klase ng kasalanan. Ikaw maaari yung number one na nangunguna. Pero pagkatapos mong maligtas, habang nag-a-abide ka sa church, naunawaan mo, tama. Hindi na pala ganon. Dapat pala malayuan ko na yon at mas mabuhay ako ng may kabanalan. Kaya nga, ano yung number one na response o reply nila sa ganong pamumuhay mo kapag nagbago ka na? Yes, lalaitin kanila. Hoy, si sister, grabe naman, no? Hindi na makabasag pinggan, no? Siya tayo mamaya, sis, ha? Diba? Yes! Tapos aasar-asarin at tutuksuhin pa nila tayo kasi nga hindi sila makapaniwala na tayo ay naligtas na at sinisikap nating mabuhay para sa Diyos. Kaya yun po yung pangalawa. Pangalawa, kapag nananatili tayo sa church at nagbabago yung ating buhay, talagang mayroong pagdurusa bilang isang Kristiyano. Pangatlo, puntahan natin, ikalawang Timoteo chapter 3 sa verse 12. Ikalawang Timoteo, chapter 3, sa verse 12. Basahin po natin ng sabay. Ito pong verse 12, 3, 2, 1. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Last time, ina-explain po yung tungkol sa holiness. Kung gusto mong makakapag-evangelize, dapat kang mabuhay ng may kabanalan. Kung gusto mong magamit ng Diyos, dapat kang mabuhay ng may kabanalan. At syempre, para magkaroon po tayo ng maayos na buhay Kristiyano, dapat mayroon tayong kabanalan or pagdurusa. Bakit? Yung pagdurusa yung gumagawa sa atin at pumipigil para gumawa ng patuloy na kasalanan. Mamaya i-explain ko po ito. Kaya nga, sabi dito, kung tunay na ibig mong mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus, daranas ka ng pag-uusig at mga pagdurusa. At huwag mong i-take na ito ay kakaiba, na ikaw lang yung nakakaranas. Lahat ng mga brothers and sisters na naligtas sa buong mundo, sa lahat ng panahon, ay dumanas din po ng pag-uusig at pagdurusa. Kaya nga, dapat nating tandaan, merong mabuting pagdurusa. Ito yung pagdurusa bilang isang tunay na Kristiyano. Ngayon, dako tayo
doon sa hindi ganun kagandang pagdurusa. Puntahan natin, 2 Pedro chapter 2 sa verse 20. 2 Pedro chapter 2 dito po sa verse 20. Verse 20 po, 2 Peter chapter 2 sa verse 20. Basahin natin ang sabay, 3, 2, 1. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at inahampas tungkol dito, dahil dito, ay tinatanggap ninyo na may pagtitiis. Ngunit kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagdurusa dahil dito, ay inyong tinatanggap ng may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga mayroong kalugod-lugod na pagdurusa. Ano yon? Kapag gumawa ka ng mabuti at nagdusa ka, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero yung pangalawang part ng pagdurusa, ano po yun? Yung pagdurusa dahil sa ginawa mong kasalanan. Kaya, mayroon pong pagdurusa pagkatapos mong gumawa ng kasalanan. Bakit? Papaluin ka ng Diyos. Didisiplinahin ka ng Diyos. Kaya wag niyo pong isipin, ay, ako ay nasa pagdurusa ngayon. Okay na to kasi sabi ng sermon kanina, mabuti na magdusa, pero may ginawa ka palang kasalanan. At yung pagdurusang nararanasan mo, ay hindi mabuting pagdurusa bilang isang taong naligtas, hindi ka lugod-lugod, kundi yun ay bunga ng kasalanan mong ginawa. Kaya sabi ng Bible, mabuti na kayo magdusa kapag gumawa kayo ng mabuti sapagkat ito'y katanggap-tanggap sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung ikaw ay nagkakasala at inahampas dahil dito, hindi ito ganon kaganda. Kaya nga, may pagdurusa. Bakit? Kapag nagkamali tayo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Nagbibigay siya ng suffering sa atin. Bakit? Para bumalik tayo doon sa tamang landas na ating tatahakin. Alam niyo po, di ba mga nanay, mga magulang, yung ating mga anak, kapag nagkakamali sila, ano pong ginagawa natin? Siyempre may warning. Then pinagsasabihan natin, pag hindi nakinig, anong ginagawa? Yes, pinapalo o dinidisiplina natin yung ating mga anak. Hindi natin sinasabi sa ating anak, "Nak, lapit ka nga." Then lumapit yung anak mo sabay, pak! "Daddy, bakit mo ko pinalo?" Wala lang, trip ko lang. Ganun ba? May mga ganun bang magulang? Wala. Pinapalo o dinidisiplina natin yung ating anak. Bakit? Meron silang ginawang kasalanan or mali. Mahal tayo ng Diyos. Bakit siya nagbibigay ng pagdurusa pagkatapos mong gumawa ng kasalanan? Para maibalik ka doon sa right track, doon sa tamang landas ng iyong buhay, Kristiyano. Pasaringan ko po ng konti, Hebreo, chapter 12. Sa verse 5 hanggang verse 7, babasahin ko. Hebreo chapter 12, mula verse 5 hanggang verse 7. Sabi diyan, "At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina, kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama." So malinaw, may pagdurusa, may parusa. Bakit? Kasi may ginawang kasalanan. Kaya nga, mas asamin po natin yung isang part, yung good suffering. Ano po yon? Wala kang ginagawang mali, wala ka namang ginagawang kasalanan, pero unfair yung treat nila sa'yo. Okay lang po yon. Bakit? Tanda yun ng pagiging Kristiyano po natin. Isa pa, kapag tayo po ay nagdurusa, paraan po ito ng Diyos para po tayo ay maging matatag. Alam ng Diyos na mahina pa tayo. Alam ng Diyos na marami pang kulang sa atin. Kaya sa pamamagitan ng pagdurusa, isa-isa niyang idinaragdag yung mga kulang sa atin. Ngayon po, puntahan natin sa 1 Pedro chapter 4, sa verse 15. Balikan po natin muli, 1 Pedro chapter 4, dito po sa verse 15. Sabi ho dyan, basahin natin, 3, 2, 1. "Ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok." Dito po, dinetalyado ni Apostol Pedro yung pong mga kasalanan na ginagawa, na pwedeng magawa ng isang taong naligtas
at pwedeng mag-cause sa kanya ng pagdurusa. Kaya, meron pong dalawang klase ng pagdurusa ha. Ano po yon? Yung good suffering bilang taong naligtas at yung hindi ganun kalugod-lugod na pagdurusa na resulta ng ating kasalanan. Ngayon, puntahan po natin yung pang-apat. Ano ba yung benepisyo ng pagdurusa sa atin? Di ba, lahat naman tayo nagdurusa, lahat naman tayo may kahirapan, pero ano ba yung benepisyo nito para sa atin na mga naligtas? Puntahan natin sa aklat ni Job, chapter 23, sa verse 10. Job, chapter 23, sa verse 10. Aklat ni Job, chapter 23, sa verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay, Job chapter 23 sa verse 10, 3, 2, 1. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kapag tayo po ay dumaranas ng pagdurusa bilang isang Kristyano, yung pagdurusang ito ay training ng Diyos sa atin. Kaya nga merong kasabihan, suffering is my trainer. Trainer po natin yung pagdurusa. Bakit? Sabi ni Job, ngunit nalalaman niya ng Diyos, ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kaya si Job, marami pang kakulangan sa kanyang buhay. Marami pang kamalian at mga kahinaan. Gustong alisin ito ng Diyos sa kanya. Paano? Sa pamamagitan ng mga pagdurusang ibinibigay sa kanya ng Diyos. Minsan po, mas natututo tayo kapag may pagdurusa. Di ho ba? Kaysa kapag maayos yung sitwasyon. Kapag may pagdurusa, mas tayo nahuhubog ng panahon. Kaya nga 'di ba? May mga kasabihan po sa panahon natin ngayon. Yung mga kabataan medyo mahina sila. Bakit? Kasi kaunti na lang yung pagdurusa at hirap na kanilang nararanasan provided na halos lahat. Pero tayo 'di ba, ano sabi? Kami dati. Ay, baon namin ganito lang, ang layo ng school. Nilalakad lang namin. Kaya nga, dahil sa pagdurusang iyon, tumatag yung ating karakter. Ganon din naman tayo. Tatatag at lalago at masasanay tayo ng lubos kapag tayo po ay maraming pagdurusa. Ibig sabihin, kapag marami kang pagdurusa, mas sinasanay ka ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang gustong gawin sa iyong buhay. Kapag walang pagdurusa, anong gustong iparating sa iyo ng Diyos? Wala akong plano sa iyo. Nak, wala akong plano sa'yo. Tsaka na lang yan, magdusa ikaw. Tsaka na lang. Ako po ay merong anak. Yung anak ko, kapag meron po siyang mga mabibigat na gawain sa school o yung pong mga bagay na dapat bilhin at kaya kong bilhin, tinutulungan ko po siya. Pero, yung pag-push sa kanya sa pag-aaral, kahit na magdusa siya or mahirapan, talagang pinupush ko po siya talaga. Pinupush naming mag-asawa. Bakit? Kasi alam namin na kapag nag-aral siya ng mabuti, kahit na may pagdurusa, ito ay magbibigay ng magandang benepisyo sa kanya sa hinaharap. Kaya, huwag niyong kamuhian yung pagdurusa. Bakit? Trainer mo yan ngayon para sa good future. Naintindihan niyo po ako? Yes po. Kaya nga sana, kapag may pagdurusa, huwag lang basta magreklamo. Ano ba to? Naligtas lang ako, ang dami palang pagdurusa. Mas maganda pa noon doon sa dati kong simbahan. Kahit na hindi ako dumalo, kahit na wala ako masyadong ginagawa, ay walang pagdurusa. Ngayon, ang daming pagdurusa, sinisikap ko namang mabuhay para sa Diyos. Ganun ho talaga. Kasi tayo ay ligtas na. Kaya isipin mo, yung pagdurusa ay pagsasanay ng Diyos para po sa atin. Tanungin ko po kayo, perfect na ba lahat sa Christian life mo at hindi mo na kailangan ng pagsasanay? Mula Genesis hanggang Revelation, kabisado niyo po ba yung mga nakalagay na aral? Hindi. Lahat po ba ng kamag-anak natin ay naligtas na? Okay na ba yung Christian life natin? Hindi pa. Marami pang kulang. Kaya nga kailangan ng pagdurusa. Bakit? Bilang pagsasanay po sa atin. Kapag yung isang atleta ay sumali sa Olympics o sa mga palaro, sumasali siya ng may preparation. Pagsasanay. Kapag sumali siya doon ng walang pagsasanay, natulog lang siya, inom ng coke, wala, ginagawa niya lang yung gusto niya, laro ng laro. Kapag dumating yung time ng tournament, sigurado, hindi siya mananalo. Tama ho ba? Yes. Pero bakit sa atin maraming pagdurusa? Para kapag ginamit na tayo ng Diyos,
magawa po natin yung pinapagawa niya sa atin at tayo po ay manalo. Alam niyo po, meron po tayong kasabihan sa mga minister. Di bali nang maghirap ka sa pagsasanay, sa pag-aaral ng Bible, sa pag-memorize ng mga verse, at sa paggagawa ng Bible seminar. Bakit? Kasi kapag nandun ka na sa real situation, ano pong mangyayari? Hindi ka na masyadong duduguan. Kapag nag-invest ka ng maraming time sa training, pagdating mo doon sa tunay na labanan, wala na masyadong hirap. Bakit? Kabisado mo na, kaya mo nang lumaban. Kaya sa atin po, may pagsasanay bilang, yun po yung suffering bilang isang taong naligtas. Ngayon po, puntahan po natin yung 2 Korinto chapter 14, dito po sa verse 7. 2 Korinto chapter 4 sa verse 17. 2 Korinto chapter 4, dito po sa verse 17. 2 Corinthians po, chapter 4, sa verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Kaya nga sabi po, yung kalwalatian, ito po yung nagpe-prepare sa atin bago tayo pumunta sa langit. Panandalian at magaan lang. Iniisip natin minsan, pasan mo yung mundo. Grabe, ang hirap ng buhay ko. Ang dami kong pinagdadaanan. Kaya pag nag-testimony yan, hindi pa siya nakakapagpakilala, umiiyak. Ang dami ko. Hindi niya na masabi yung gusto niyang sabihin. Pero tandaan po natin, yung pagdurusa na mayroon po tayo ay magaan lang at maliit. Panandalian, compare sa Diyos. Compare sa kalwalatian na ibibigay ng Diyos sa atin. Kumbaga, nagbigay ka ng piso sa Diyos, ang ibabalik niya ay 1 bilyong piso. Ganun po yung pagdurusa na nararanasan natin ngayon at papalitan niya ng kalwalatian sa langit. Kaya nga, pagdating mo sa langit, may chance pa bang mag-suffer o wala na? Wala na. Kaya habang buhay ka pa, sikapin natin na magkaroon ng pagdurusa bilang isang Kristyano. Bakit? Pagdating mo sa langit, manghihinayang ka ng sobra. Bakit ho? Hala, kung alam ko lang na ganito pala yung ibig sabihin ng pagdurusa nung nandun pa ako sa lupa, ay, lahat ng cell group pala, dapat dinaluan ko na lang. Lahat ng Bible seminar pala, kahit na mahirap, pumunta ako. Lahat pala ng pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos, dapat nag-evangelize ako. Kaya nga, pag nasa langit na tayo, yung napakaliit nating pagdurusa ay papalitan ng Diyos ng gantimpala at kalwalhatian. Kaya nga sa langit, mayroon pong reward at glory. Alam niyo po, pagkatapos nating maligtas, binibilang natin ng Diyos yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Pagdurusa, yung mga kahirapan, yung mga silent battles na ikaw lang yung nakakaalam at yung Diyos. Maski po yun, gagantimpalaan ng Diyos sa langit. Kaya nga, yung pagdurusa natin na maikli at panandalian lang sa lupa ay mayroon pong pangako, may kapalit na walang hanggang kalwalatian sa langit. May nag-illustrate po ng eternity dito po sa Bible. Meron pong isang scholar na inilarawan niya po yung walang hanggan. Alam niyo po ba yung buwan? Di ba po merong araw at buwan sa solar system? Tama ho ba? Yes. Buwan at yung mundo. Then, alam niyo po yung ibong maya, sparrow. Sino po nakakita na ng ibong maya o sparrow? Yung maliit po na ibon. Yan. So yung eternity ay kinumpare niya sa ganitong paglalarawan. May mundo at mayroon pong buwan at yung maliit na ibon. Yung ibong maliit na ito, kukunin niya lahat ng buhangin sa dalampasigan sa buong mundo. Pero pa isa-isa lang at dadalhin niya sa moon. Kukuha siya ng isang pirasong buhangin mula sa mundo, ililipat niya sa moon. Babalik siya, kukuha siya ulit, ililipat niya sa moon. Kukuha siya ulit hanggang sa mailipat niya lahat ng buhangin sa moon. Kapag natapos yung oras na yon, yun ay isang saglit, isang kisap mata lang sa walang hanggan. Kaya nga, kapag tayo po ay nagdusa para sa Diyos, panandalian lang yan. Maikli lang po yan at magaan.
Kaya nga, ang kapalit niyan sa langit, yung tignan po ninyo. Huwag lang yung kasalukuyan mong sitwasyon. Tignan mo doon sa langit. Di ba itinuro sa atin kanina? Tumingin ka, ituon mo yung mata mo sa langit. Yes, merong kalwalatiang naghihintay sa atin at timpala kapag tayo po ay nagdusa. Yun po yung benepisyo ng pagdurusa. Ngayon po, puntahan na natin, unang Pedro, chapter 4. Unang Pedro, chapter 4, verse 1 hanggang verse 2. Unang Pedro, chapter 4, sa verse 1 hanggang verse 2. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman natin, ninyo, ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po yung sumunod na aral? Yung benepisyo po ng pagdurusa sa atin? Ito po yung tumutulong sa atin upang mamuhay tayo ng hiwalay sa kasalanan. Bakit? Kapag mayroon kang pagdurusa, nawawalan ka ng time gumawa ng kasalanan. Kaya nga, sabi ng Biblia, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Kaya kung mayroon tayong kaisipan na magdusa, yes, ibibigay ng Diyos yung pagkakataon na ito. At kapag ibinigay niya, tumutulong ito sa atin para mamuhay ng hiwalay sa kasalanan. Ngayon po, bago tayo matapos, ipapaliwanag ko po yung tinatawag na right attitude ng isang Kristyano kapag siya ay nagdurusa. Yung tamang saloobin o pag-uugali kapag nagdurusa po yung isang ligtas. Puntahan po natin ulit, unang Pedro chapter 4 sa verse 19. Unang Pedro chapter 4 sa verse 19. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipinagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Unang bagay, bilang na tamang saloobin po o pagtanggap doon po sa pagdurusa bilang isang ligtas sa Kristyano ay, kailangan mo itong tanggapin bilang kalooban ng Diyos. Kapag naligtas na po tayo, marami talagang pagdurusa. At minsan, matindi at malulupit at mahigpit na mga pagsubok yung dumarating sa atin. Kapag dumating yon, maninisi tayo ng iba? Kasalanan mo to eh. In-invite mo ko, kaya naligtas ako. Ang dami ko tuloy pagdurusa ngayon. Hindi po ganon. Kailangan natin itong tanggapin bilang kalooban ng Diyos. Marami pong kalooban yung Diyos na nakalagay sa Biblia. At isa sa mga bagay na ito ay yung pagkakaroon po ng pagdurusa ng isang Kristyano. Nung time na bago po ipako si Jesus, yung Panginoong Jesus sa krus, bago siya ipako doon, ano pong nangyari? Nag-pray po siya doon sa bundok ng Getsemani. Ano po yung prayer niya? Luke chapter 22 sa verse 42. Sabi niya, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, wag ang kalooban ko ang mangyari kung di ang sa iyo. Bakit? Alam ni Jesus na yung pagdurusa niya sa krus ay kalooban ng Diyos. Para saan? Para sa kaligtasan ng maraming tao. Kaya nga, kapag may pagdurusa, may kahirapan kang nararanasan, wag lang basta magreklamo. Sa halip, isipin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos sa bagay na ito? Ano ba yung kalooban ng Diyos sa sitwasyon na dumating sa akin? Sa pagdurusa na dumating sa akin? Meron siyang aral na gustong ituro sa atin. Kaya yun po yung una. Dapat nating tanggapin yung pagdurusa bilang kalooban ng Diyos. Pangalawa, puntahan po natin Panaghoy. Pagkatapos po ng aklat ni Jeremias, Panaghoy, chapter 3, sa verse 25 hanggang 28. Lamentation or Panaghoy sa Tagalog, chapter 3, sa verse 25 hanggang 28. Panaghoy chapter 3 sa verse 25 hanggang verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay, ito pong verse 25 hanggang verse 28. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya.
Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Mabuti nga sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Kaya dito, meron pong pamatok ng kabataan kapag kanyang iniatang sa kanya. Ano po ito? Ito po yung pagdurusa ng mga taong naligtas. Kung newly saved ka po, meron pong pagdurusa. Pwedeng pipigilan ka ng iyong mga family members. Huwag ka nang dumalo dyan. May church na tayo, dito ka na lang. Malayo yung church nyo. Dito may malapit, dyan ka na lang magsimba. Kaya nga, may mga pagpigil. Isa pa, meron pong mga pagdurusa. Kaya pag natanggap o dumating sa atin yung pagdurusa, ano daw pong dapat gawin? Dapat tayong magtiis at maghintay ng tahimik sa pagliligtas ng Diyos. Tanong ko, sino yung nagbibigay ng pagdurusa ng isang Kristiyano? Ulitin ko na lang. Sino yung nagbibigay ng birth certificate? PSA, di ba? Gobyerno. Tama ho ba? Sa ating mga taong naligtas, sino po yung nagbibigay ng pagdurusa o ng suffering? Yes, yung Diyos. Kaya nga, kailangan nating hintayin, magtiis, at umasa sa pagliligtas ng Diyos hanggang sa alisin niya, baguhin niya, at palaguin niya tayo sa pamamagitan ng pagdurusa na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, minsan may prayer tayo. Ang prayer natin, Panginoon, alisin mo na yung sitwasyon na ito sa akin, hindi ko na talaga kaya. Pero minsan, ang gustong marinig ng Diyos sa atin, Panginoon, ano ba yung gusto mong ituro sa akin sa pamamagitan ng sitwasyong nararanasan ko ngayon? Yun yung gustong marinig sa atin ng Diyos bilang mga taong naligtas. Kaya nga, dapat tayong magtiis at dapat nating hintayin yung Diyos kung paano niya po aalisin sa atin yung mga pagdurusa. Puntahan po natin ngayon, awit chapter 50. Sa mga awit po, chapter 50, sa verse 15. Awit, chapter 50, sa verse 15 po. Verse 15, basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Dito po, yung salitang kabagabagan, medyo malalim. Sa English po ay distress. Sa ibang salita, ito po ay pagdurusa or kapighatian. Kaya nga, tayong mga naligtas ay dumaranas po ng kapighatian at pagdurusa. Kabagabagan. Ano po yung dapat nating gawin? Dapat tayong mag-pray sa Diyos. Minsan, gusto nating ikwento yung ating nararanasan sa iba. Tama ho ba mali? Nahihirapan ka sa isang sitwasyon, gusto mong i-share sa lahat ng mga nakakausap mo. Hindi ka pa nakakapagpakilala, binanatan mo na kaagad nung pagdurusa. Di ba? Pero, nakakalimutan natin minsan i-share sa Diyos yung ating mga pinagdadaanan. Kaya nga kapag tayo po ay may pagdurusa, ang advice ng Bible ay, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Bakit? Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Yung Diyos yung nagbigay ng pagdurusa, yung Diyos din yung mag-aalis nito sa atin. Kaya nga, sa halip na mag-complain, sa halip na ikwento ito sa iba, yes po, sabihin muna natin sa Diyos at siya yung bahala para sa atin. Bakit? Kapag na-overcome mo yung pagdurusa sa tulong ng Diyos, sino po yung maluluwalhati? Yung Diyos. Kaya nga, dapat nating ipaalam sa Diyos yung ating mga pagdurusa through prayer. Kaya kapag nagpe-pray kayo, wag lang hingi. Sabihin mo rin po yung iyong mga pinagdadaanan para tulungan ka ng Diyos at alisin niya or tulungan kang ma-overcome yung mga pagdurusa. Para po sa ating huling talata ngayong araw, puntahan natin Isaiah chapter 30 sa verse 18. Book of Isaiah chapter 30 sa verse 18. Isaiah chapter 30 sa verse 18. Isaías kapitulo 30 sa versikulo 18. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, mapapalad ang lahat na naghihintay sa
Kanya. Kaya nga, kung tayo po ay magtitiis, maghihintay, hanggang sa alisin ng Diyos yung mga pagdurusa natin, sabi dito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay katarungan, mapapalad ang naghihintay sa Kanya. Sabi sa bandang harapan po, kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya nga, yung pagdurusa bilang isang taong naligtas, ito po ay may kalakip na biyaya galing sa Diyos. Kung nagbigay siya ng pagdurusa, nagbibigay rin po siya ng biyaya para makayanan yung pagdurusa at gantimpala pagdating po natin sa langit. I-review ko po yung pinag-aralan natin today. Binanggit ko po yung naging topic natin ngayong araw. Una, ano ba yung pagdurusa? Ito ay buhay na pinapamuhay natin para sa Diyos at para po sa Ebanghelyo, na hindi nakikipagkompormiso sa kasalanan. Pangalawa, ano ba yung mga dahilan ng pagdurusa ng isang Kristiyano? Nagbigay po ako ng 3. Una, upang makibahagi sa pagdurusa ni Kristo, upang matutunan ng salita ng Diyos, at upang matuto tayong magtiwala sa Diyos. Pangatlo, ano ba ang mga pagdurusa? Ano-ano bang mga pagdurusa ang kinakaharap natin? Una, yung pagdurusa bilang isang tunay na Kristiyano. At yung pagdurusa dulot ng paggawa natin ng kasalanan. Pang-apat, benepisyo ng pagdurusa. Una, sinasanay tayo ng Diyos through suffering. Pangalawa, para magkaroon tayo ng gantimpala sa langit. At pangatlo, ito yung tumutulong sa atin para mamuhay ng hiwalay sa kasalanan. At panghuli, yung right attitude kapag mayroong pagdurusa. Nagbigay po ako ng 2. Una, tanggapin natin ito bilang kalooban ng Diyos. Huwag magreklamo, bagkus, ipagkatiwala lahat sa Kanya. At kailangan nating magtiis at maghintay sapagkat yung Diyos yung mag-aalis at magbibigay ng biyaya sa atin sa pamamagitan ng pagdurusang ito. Kaya overall, ito po yung ating sermon para sa ika-9 na session ng ating Fruitful Beginning, Christian Suffering. Kaya hanggang dito po, maraming salamat po sa inyo. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po Ama sa pagbibigay po sa amin ng dakilang kaligtasan, sa pagbibigay po ng church kung saan patuloy niyo po kaming inaalagaan at tinutulungan. Hiling po namin Panginoon, sa pamamagitan po ng pagtuturo niyo sa amin, sa pamamagitan po ng Fruitful Beginning, Christian Suffering po yung topic namin, nawa magawa po namin yung abot ng aming makakaya na magtiwala sa inyo at tanggapin na yung lahat ng mga bagay na nangyayari sa aming paligid ay isa sa inyong mga kalooban at mayroong lesson na gustong ituro sa amin. We pray, Panginoon, na patuloy niyo pong patatagin yung aming mga brothers and sisters na kaliligtas pa lamang at yung aming mga kapatiran na malagunan sa pananampalataya ay higit niyo pa pong biyayaan ng wisdom at kakayanan upang mas marami pong tao yung maabot ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama. Ito ho yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.